Para kay Joshua Beltran ay mukhang hindi na talaga magbabago pa ang takbo ng kanyang buhay. Vendor ng isda ang trabaho ng binata, wala na siyang ibang mahanap na trabaho dahil kung hindi pa sana pumanaw ang kanyang mga magulang, ay marahil hanggang ngayon ay kasama pa ito ang mga magulang at mag-aaral pa siya sa kolehiyo. Ngunit mukhang hindi siya pinalad sa buhay. Ganun pa man ay nagpasalamat pa rin ito dahil hinubog siya ng mga magulang sa maganda at legal na paraan. Makatakas pa kaya sa ganitong buhay itong si Joshua? Ano kaya mga paraan para umangat sa buhay? Kaya mga kaibigan, tunghayan natin ang kwento sa buhay na itago na lamang natin sa pangalang Joshua. Araw-araw inabangan ni Joshua ang pagdating ng mga mangingisda mula sa laot. Kumukuha kasi ito ng isang banyerang isda araw-araw. Kahit ganun pa man ay sumasapat naman ito ang kita ni Joshua at nakakaipon kahit paunti-unti lamang. Ngunit isa ngayon sa kanyang pinagsumikapan ay mabili ang phone na regalo nito sa kanyang nobiyang si Charlene. Wala siyang pakialam kung mahal man ito, ang mahalaga ay maibigay niya sa kanyang nobya ang magiging regalo nito. Ilang buwan itong pinaipunan ni Joshua para lang matupad nito ang hiling ng kanyang nobya. Kaya naman sa wakas dumating na rin ang tamang panahon. Kaya naman tinawagan niya itong si Charlene para makipagkita sa kanya sa isang coffee shop para sorpresahin ang dalaga. Naglakad noon itong si Joshua patungo sa coffee shop. Kailangan niyang maunahan itong si Charlene dahil paniguradong magagalit ito kung siya ang mauna sa kanya doon. Sa kanyang paglalakad ay habang bitbit nito ang phone ay napansin naman nitong si Joshua ang isang babae na may kausap din sa phone at tatawid sana ito patungo sa malaking gusali. Ngunit hindi siya tumitingin sa nidadaanan na may parating na palang sasakyan. Mabuti na lang at agad lumapit itong si Joshua at hinawakan sa kamay ang babae dahilan para hindi siya tuluyang mabunggo ng sasakyan. Miss, mag-ingat ka naman sa sunod. Islang buhay mo. Nako, mister. Maraming salamat sa pagligtas mo sa akin. Heto, bilang ganti ko sa iyo, bibigyan kita ng 30,000 dahil sa pagsagip mo sa akin. Nako miss, wag na. Ipunin mo na lamang yung pera mo dahil mahirap ang buhay ngayon. Magamit mo pa yan sa mahalagang mga bagay. Tara, sumabay na tayo. At tatawid din ako pupunta sa coffee shop. Mister, talaga bang hindi mo ito tatanggapin? Wag na. Itago mo na lamang yan para sa sarili mo. Matapos nilang makatawid ay naglakad naman itong si Joshua patungong coffee shop. Samantalang sinalubong naman ang isa pang babae mula sa malaking gusali ang babaeng muntik ng mabunggo kanina. Miss Danica, mabuti naman po at nandito na kayo. Hinahanap na kayo ng daddy niyo sa loob. Kumusta naman siya, Secretary Kim? Alam mo, Miss Danica, narinig kong nag-uusap ang daddy mo at mami mo na kailangan mo na daw makahanap ng lalaking pakasalan sa mas madaling panahon. Teka lang, Secretary Kim, kilala mo ba ang lalaking patungo ngayon sa may coffee shop? Gusto ko siyang kausapin para pag-usapan namin ang kasal. Yun ba, Miss Danica? Sa pagkakaalam ko, malapit lang siya dito Nagtatrabaho siya bilang isang fish vendor. Wala na siyang mga magulang. Lagi ang nagpupunta sa coffee shop sa tuwing nakipagkita sa kanyang girlfriend. Ang ibig sabihin, meron ng ibang nagmamay-ari sa kanya. Oo, Miss Danica, pero sa palagay ko, pinaglaruan lamang siya ng babae at pinapahirapan. Ay nako, how sad naman. Tingnan niyo, Miss Danica, mukhang dumating na rin yung kanyang girlfriend na si Charlene. Hoy Kim, pati ba naman ang relasyon ng ibang tao? Alam mo, Miss Danica, paano hindi ko malalaman sa tuwing nagpupunta ako sa coffee shop, silang dalawang magkasintahan ang halos laman ng chismis. Charlene, mabuti naman at nandito ka na. Meron akong sorpresa para sa'yo. Panigurado akong matutuwa ka dito. Joshua, meron akong sasabihin sa inyo. Ikaw na ang maunang magsalita. Charlene, heto na. Nabili ko na gusto mong phone. Tingnan mo, bagong-bago pa. Iyan ba ang dahilan kung bakit mo ako pinapapunta dito? Hindi mo ba naisip na matagal na ang phone model na yan?
Panigurado akong outdated na naman yan eh. Pero Charlene, kahapon ko na ito nabili. Hay nako Joshua, ayaw ko na ng phone na yan. Kung tapos ka na magsalita, ako naman. Simula sa araw na to, break na tayo. Wala naman talaga akong mapapala sa'yo eh. Asya nga pala, meron akong bagong boyfriend. Mapera, mayaman, lahat ng gusto ko ay nabibigay nito. Ganun lang kadali para sa'yo Charlene na makipagwalay sa akin? Halos magdalawang taon ang relasyon natin. Kaya nga, sa halos 2 taon nating relasyon parang wala naman nangyari. Teka lang, kung hindi ka magpapakasal na Joshua, Charlene, ako, papakasalan kita Joshua. Kahit ngayon na mismo. Teka lang, at sino naman kayong dalawa ha? Tumahimik ka Charlene. Alam namin na niloko mo lang talaga si Joshua eh. Ito nga pala ang boss ko, si Miss Danica Yap, ang nag-iisang tagapagmana ng Yap Corporation. Mr. Joshua Beltran, kung sa akin ka magpapakasal kahit ngayon mismo, pwede, para makuha na natin ang marriage contract. Naku miss, kung niloko man ako ni Charlene, pati ba naman ikaw na tinulungan ko kanina? Lulokoy mo rin ako? Mr. Joshua Beltran, hindi ako nagbibiro sa iyo. Kung papayag ka, tara. Pupunta na tayo sa City Hall para totoong legal ang kasal natin. Pero kailangan pa namin mag-break up ni Charlene. Joshua, sige, sumama ka na sa kanila. Dahil katulad ng sinasabi ko sa iyo kanina, break na tayo at ayaw na kitang makita pang muli. Sige Charlene, tinatanggap ko ang pagkipaghiwalay mo sa akin. Okay, so ngayon, mismo pupunta na tayo sa City Hall para sa ating kasal. Secretary Kim, ipaghanda mo kami ni Mr. Joshua Beltran ng isang venue bilang pag-celebrate naming dalawa. Sige Miss Danica, tatawag na lang ako kung saan at dumiretso na rin kayo pagkatapos. Sumakay na itong si Joshua sa sasakyan ni Danica sa unang pagkakataon. Ano ba talaga ang plano mo miss? Bakit sa dami-daming tao ako bang napili mo? Alam mo kasi Joshua, ikaw ang taong hinahanap ko at bihira lang ang ganong tao. Pagkarating nila sa City Hall, agad na silang nagpasa ng mga papeles at ilang minuto lamang ang nakalipas ay totoo at ganap na silang mag-asawa. So, Mr. Joshua, mula sa araw na ito, tawagin mo akong honey. At pwede ka nang matulog kasama ko sa condo. Ano ba talaga ang plano mo sa akin? Bukas na natin yan pag-usapan Joshua. Sa ngayon, mag-enjoy muna tayo. Naghanda na si Secretary Kim ng venue para sa ating kasal. Pagkarating nila sa lugar ay walang ibang tao kundi sila lamang ang nasa loob ng malaking venue. Inisip niya na Joshua marahil hindi mabigat para sa mga mayamang tao ang gumastos ng ganito kalaking halaga. Pero gusto niyang malaman kung ano ba talaga ang dahilan kung bakit bigla-bigla ang kanilang pagwakasal. Matapos nilang kumain ay dumiretso na rin sila sa kondo ni Danica. For the meantime, Joshua, dumito ka muna sa kabilang kwarto. Pero kung handa ka na, nakabukas lang ang kwarto ko. Ano kaya ang nais ipahiwatig ni Danica ni Joshua? Ano ba talaga ang kanyang plano para sa lalaki? Kaya mga kaibigan, wag na wag nating kakaligtaan ang mas naka-excite pa na kwento sa ating part 2. Abangan!